Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang matinding ang pagbabatikos kay Rimulya at kay Katapang na ito. Dahil nga di umano sa kanilang mga kababalaghan na ginagawa sa kanilang mga tungkulin. Dito nga nainis ang maraming netizen at talagang hinihintay lamang na mag-resign na talaga itong dalawa na ito. Dahil kung makikita nga raw natin ay puro na lang sila ang may kagagawan ng kapalpakan sa ating bansa at sila na ang sakit sa ulo. Kaya naman ang katanungan nila, ano ang ginagawa ng ating Pangulo? Bakit hindi masibak-sibak ang dalawang ito? May hawak ba na mga alas si Rimulya at si Katapang na ito? At sa kabilang banda mga kaibigan, kontrolado na nga ba talaga ni Lisa Smugs itong si Kuting ng Norte? Dahil kung makikita natin ay talagang nagiging utusan na lamang ang ating Kuting ng Norte sa mga utos ni Lisa Smugs. Kaya naman talagang nag-aalboroto na ang taong bayan at tila pinapakita na ang pagkadismaya sa ginagawa ng ating administrasyon na ito. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, kaliwat kanan na ang problema ng bansang Pilipinas, lalong-lalo na di umano sa loob mismo ng Bucor Bilibid sa kagagawa ni Katapang at ang mga DOJ na ito. Ang katanungan ay bakit hindi masibak-sibak talagang ang mga senador at mga kongrehista na lang ba talaga ang nagtutugis sa dalawang ito at matitino na opisyales ang kumakana sa mga politiko na ganib sa kapangyarihan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito, medyo nakakagulat na akusasyon ng isang batikang abogado kontra kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Anong akusasyon? Si Secretary Boying daw, hari ng pang-aapi. Ang Department of Justice, bastion o baluarte ng persecution. So, grabeng akusasyon, ano? So, sino itong batikang abogado na nag-akusar kay Boying na hari ng pang-api? At ano naman ang dahilan niya? Bakit siya mag-accuse ng ganun? Okay, ang abogado walang iba kundi si Attorney Ferdinand Topacio, isang abogado di Campanilla. At siya ang kinuhang legal counsel ni wala na pala, talagang tinanggal na ex-congressman Arnie Teves. So ano ang mga basihan? Bakit tinawag nitong abogado, Attorney Topacio, itong DOJ at saka Secretary Boying na bastion o baluarte ng oppression o persecution, hari ng pang-api? Dahil sa perception ng Teves camp na very biased ang Department of Justice sa kanyang pag-handle sa Teves Digamo case. Parang ganito rin ang nangyari pag-handle ng DOJ, Secretary Boying sa Bantag, Villamor, Percy Lapid case. Bias din. So, similar ang sitwasyon nitong Teves and Bantag cases. So, bakit may pang-api? Kasi, according to Attorney Topacio, up to now, wala pa silang nakukuha na kopya yung resolution ba ng prosecutors na meron silang na-determine na probable cause sa mga allegations versus kay Arnie Teves. So dapat ito, once na mayroon ng resolution,
ang normal, padalhan mo kagad ng kopya, yung nasasakdal ay yung nagsakdal. According kay Atty. Topacio, wala pa, hindi pa nila nakukuha. Kasi kailangan nilang pag-aralan yun eh. Next, up to now, si Atty. Topacio, hindi pa sila nakatanggap kopya ng warrant of arrest versus kay ex-Congressman Teves. So, ito pa yung mga hinanakit ni Atty. Topacio. Paano daw nagkaroon ng determination of probable cause? Yung 10 testigo na dati nagsabi na si Teves ang mastermind. Ang 10, lahat nag-recant. Binawi ang kanilang testimonya na nagsasabi na si Ernie Teves ang nag-utos. So, ano pang basihan nila? Wala namang ibang testigong alam ko. May alam pa ba kayo? Maliban itong 10 na bumaliktad. Wala eh. So, I don't know kung ano, may mga material evidence, helicopter daw, mga armas daw. Ay, okay, kung armas, may nakuha ang armas, ibang ano yun. Illegal possession of firearms yun. Helicopter, malayo. Kasi ang issue is murder ng late Governor Digamo and 10 others. So, kailangan mo ng testimonial evidence corroborated by material and other evidences. Yun, malakas ang kaso. Kaya according to Atty. Topacio, hindi nila, up to now, wala silang kopya ng fiscal resolution determining probable cause. Okay. So, ano ang options ng Teves Camp? Unang option nila, pwede nilang mag-appeal yung fiscal resolution of probable cause, pwede nilang i-appeal. Kaya lang, i-appeal nila sa Secretary of Justice. Kaya lang, sabi ni Atty. Topacio, what more? Bias naman si Secretary Boying. No way nga mag-appeal kami dahil siguradong iti-turn down yung appeal. So, ang option na ngayon ng Teves Camp is petition for certiorari. Anong certiorari is mag-file ng petition ang Teves Camp sa Supreme Court o pwede rin sa Court of Appeals para i-review ang naturang kaso. Yun. So, ang mag-review na, pwede ang Supreme Court, pwede ang Court of Appeals. So, yan ang isa sa legal options ng Teves Camp. Sinabi pa ni Atty. Topacio na tinawanan lang niya yung sinabi ni Boying na nagpatulong na ang DOJ sa Interpol, International Police Fund, sa Interpol. Tinawanan lang ni Atty. Topacio na wala daw yun, walang kwenta. I don't know bakit niya sinabi na walang kwenta yung Interpol request. So, nasaan ngayon si Atty. Teves? Ang nakakaalam lang ay itong abogado. Sigurado si Atty. Topacio at saka si ex-Congressman Teves may communication. So kung nasaan si ex-Congressman Teves, blind ang gobyerno. May nagsasabi na sa Timor-Este, may Cambodia, may Vietnam, so paganyan-ganyan lang daw siya. So paano mo yan mahuhuli? Yon ang malaking problema ngayon ng DOJ ba, NBI, PNP, paano nila mahuli? Parehas ang stand ni ex-Congressman Teves at ating DG Bantag. Wala silang makukuhang hustisya hanggat nandyan si Secretary Boying. So ang kanilang
dalangin, aalis sa pwesto si Secretary Boying. Kung wala na siya sa Department of Justice, yon, lalabas na si DG Bantag para harapin ang kaso sa korte. Sa ngayon, dahil kapit toko ang Secretary of Justice, ay wala. Magtiis si DG Bantag sa pagtago-tago. The same thing with ex-Congressman Teves. According to Attorney Topacio, lalong hindi uuwi si ex-Congressman Teves ngayon na may warrant of arrest siya. Kasi noon daw, medyo nagplanong umuwi para makapili ang pamilya, harapin ang kaso. Kasi according to them, fabricated yung mga evidences. Ngayon na may warrant of arrest na, wala silang tiwala sa DOJ, sa PNP, lalong magtatago si ex-Congressman Teves. Kung papaano nila huliin, yon ang malaking question mark. So, dalawa na ang high-profile fugitives na kinakaharap ngayon ni Secretary Boy. Isang Forester General ng Bucor na ang daming nagmamahal, at isang former congressman na marami rin, in fairness, marami rin ang sumusuporta kay ex-Congressman Teves. Mga vloggers. Ako, wala akong masabi dahil hindi ko masyadong napag-aralan yung kanyang kaso. Dito ako kay DG Bantag, napag-aralan ko. Kaya ako, all out, 100% support ako kay DG Bantag na siya biktima ng injustice. Siya pre-name up lang. Malayo sa katotohanan yung sinasabi na siya ang mastermind. Yung motibo kung bakit niya gagawin yun kay Percy Lapid, napaka-nipis ng motibo. It's not worth it. Tapos yung pamamaraan, pag-execute sa pagpaslang, hindi kapani-paniwala. Scripted. Kaya maraming Pilipino ang sumusuporta kay DG Bantag dahil kitang-kita nila yung script. I don't know kung sinong gumawa ng script na yon, but I believe yon ang dikta ng mga drug lords. Yung nasagasaan ni DG Bantag, yon ang mga nagplano na gawin nila ito kay DG Bantag para balik ligaya ang kanilang negosyong droga na nagmumula sa bilibid papunta palabas. Ngayon, iba ng administrasyon, bumalik na nga dahil salamat at nagkaroon ng Senate and lower house investigation. Hopefully natigil ng konti. Kailan pag hindi tayo magbantay, baka babalik na naman ang maliligayang araw ng mga drug lords sa bilibid. May kapalpakan na naman ang ating Pangulong Marcos tungkol ito na naman sa bigas. Hindi pa naayos ang gusot dito sa kanyang order na maglagay ng limit o ceiling ng presyo ng bigas, 41 hanggang 45. Daming nagrereklamo. Ito may bagong kasunduan na naman na ginawa niya with Vietnam. Dami na namang nagrereklamo. So, doon po sa ASEAN meeting sa Jakarta, nagkaroon po ng dialogue ang Vietnamese Prime Minister at ang Pangulong Marcos. Nag-offer ang Vietnam ng deal, 5 years na mag-supply ang Vietnam ng bigas sa Pilipinas. At ang reaksyon ng Pangulo, tuwan-tuwa siya. Bakit daw? Sigurado na daw ang supply natin ng bigas. Tuwan-tuwa. Kailan ako personally nabalaka o worried. Then marami ring sectors sa rice industry, farmers, nagrereklamo na. Dahil ako nakikita ng mga farmers groups, rice industry sector, masama ang epekto nito
sa ating excuse me, masamang epekto sa ating bansa kung matuloy. Kasi wala pa namang pinirmahan. Nag-offer lang yung Vietnam 5 years. Tuwan-tuwang Pangulo, pinagmamayabang na niya. Okay. So, mamaya ko i-discuss yung masamang epekto. Dito lang muna tayo. Ano yung wisdom ng presidente natin? Bakit gustong-gusto niya? Hindi na daw tayo magkulang ng bigas. So, anong klaseng pag-iisip ng ating presidente ngayon? Nasa matinong kaisipan pa ba? Dahil, according to rice industry stockholders, hindi pa naman tayo nagkukulang ng bigas. Yung SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, Free Farmers Federation, they're telling na hindi tayo nagkukulang ng bigas as of now. Eh bakit atat na atat ang ating gobyerno na makipagkasundo 5 years of rice importation? Yun ang malaking question mark. Di kaya may nag-uutos sa Pangulo? Di kaya may nag-a-advise sa kanya na hindi niya mahindian? May nabasa akong mga comments sa previous vlog ko. Sabi niya, ay, PBBM, pag nagsalita ang Wonder Woman, wala siyang magagawa. Batukan lang siya ng Wonder Woman, wala na. Tigok na. There is something fishy. Yung bang kaduda-duda. Bakit ka makipag-deal ng 5 years? Ibig sabihin, until the last day ng term ng Pangulo, ang gusto niya, palagi na lang umaangkat. Kaya palitan na po natin ang meaning ng DA, hindi na Department of Agriculture. Department of Angkat. Okay? Ay, nako. Okay, so, ito yung mga reklamo ng mga stakeholders. Basahin ko lang. Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Ano sabi niya? We will need to see the terms of that agreement first. While it may guarantee us supply, we might commit ourselves to volumes or price levels that will not be favorable to us in the future. Ibig sabihin nito, itong mga stakeholders, ikonsulta muna. Hindi katulad dito sa rice price cap o ceiling, lumalabas na biglaan kara-kara nga desisyon, hindi na konsulta. Maraming nagrereklamo na mga rice industry stakeholders, hindi sila kinausap ng gobyerno. Kaya ngayon lang nagre-react ang gobyerno sa reklamo ng mga rice retailers. Nalulugi na sila ng 7,000 pesos a day. So, in 1 week, 49,000. I don't know kung ilang linggo o buwan magtatagal ang price ceiling. 15,000 lang yung ibibigay. Kawawang-kawawa ang mga rice retailers. Including farmers na rin dahil bumaba na ang husto ang bilihan ng palay because of this. So, hindi masyadong napag-isipan. So, the same thing will happen dito sa 5-year na agreement with Vietnam na supplyan tayo. Kailangan ng masusing pag-aaral. Tama si Mr. Raul Montemayor. Okay? Sino pa? Yung SINAG. Sabi ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, Executive Director Jason Kainglit, sabi niya, we do not have a rice shortage at the moment, nor in the immediate future. There is no need to rush or make secret this transaction that may do worse
for our agriculture sector. Very clear, ha? Ito, mga negosyante ito. Sila ang nakakaalam sa pasikot-sikot ng rice industry. Walang shortage ng bigas now and in the future. So bakit biglang tumataas ang presyo ng bigas? Inamin na ng Pangulo, hoarders and smugglers, na wala siyang magawa. Walang kalaban-laban. Bakit? Dahil ang mga padrino ng mga smugglers and hoarders nandyan lang sa corridors of Malacanang. So, ito, bakit gustong-gusto ng Pangulo na may 5-year supply agreement tayo with Vietnam? Hindi kaya ito, may nag-uutos sa kanya na mag-yes ma'am na lang siya. Yes ma'am. Okay. So, dagdag pa ni Mr. Montemayor, okay naman na may ganyan tayo assurance of supply. Kailangan, huwag puros Vietnam. Kailangan din daw makipag-coordinate tayo sa other rice exporting countries kagaya ng Myanmar, Laos, Cambodia. Naku, grabe itong mga bansa na ito. Sila yung mga estudyante natin noon, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Laos, Cambodia. Panahon ni President Marcos Sr., pumupunta sila dito sa Pilipinas, nag-aaral technology ng rice production. Ako nga, naranasan ko yan eh. Nag-aral ako ng agriculture 1975-1979 sa Don Mariano Marcos Memorial State College. Agricultural College ito. May classmate kami, Thailander. Nag-aral. O ngayon, natuto sila sa atin, in-apply sa kanilang bansa, sila ngayon ang nagbebenta ng bigas sa atin. What happened to our country? Grabe. And because nasa gobyerno talaga, nasa pamamalakad. So, again, hindi ako nawawalan ng pag-asa sa ating gobyerno. I still have hope. Magdasal lang po tayo, pagdasal ang Pangulo na maging tama ang desisyon niya. Huwag siyang padidikta. Kung sino man yung nagdidikta sa kanya na yes ma'am ng yes ma'am na lang. Sana naman ang presidente isipin niya ang kapakanan ng mga farmers, mga Pilipino, dahil kawawa ang ating mga farmers kung puros na lang tayo Department of Angkat. Ay nako. Well mga kaibigan, nagkaroon nga ang Vietnam at Philippines ng mga pagsusuri at talagang nagkaroon nga sila ng alyansa na hindi man lang alam ng taong bayan at hindi pinalam ito sa Kongreso at sa Senado. Kaya naman ang katanungan nila, bakit na lang ba nagdidesisyon ng ating kuting ng Norte sa mga bagay-bagay na hindi pa pinapa-approve dahil ginagawa na lang ba talaga ang kagustuhan ng kanyang asawa? Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong palagay nangyayari ngayon sa administrasyon natin ngayon, just comment below sa ating comment section at atin pag-uusapan.